Meron salita si Jesus na sinasabi, ay, ang Ama ang sabi, ito ang sinisinta kong anak. Hindi matanda yung talata. Ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Siya ang inyong pakinggan. Diba? Bro? Ayun, 17.5 ng Book of Matthew. Ayan po, ano? Sige po, basahin po natin. Kasi may mayayabang na tumatayo. Parang mga hari sa pulpito. Tao yan, nagkakamali yan. Ano po? Nagkakamali ang mga yan. Lahat kami. Kaya huwag nyo kaming, kumbaga, parang iiduluhin. Ayun. Samantalang nagsasalita pa siya, narito ang isang maningning na halapaap ay lumililim sa kanila at narito ang isang tinig na mula sa halapaap na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siyang lubos na kinalulugdan. Siya ang inyong pakinggan. Salita ba ng Diyos yan? Opo, itinala ni Juan. Ang sabi ni Juan, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo, alin, salita ng Diyos, ay katotohanan. Kaya sinasabi natin, lahat ng tatayo dito sa pulpito, gagamit kayo ng talata. Huwag niyong gagamitin nyo, sabi ni Shakespeare, sabi ni ganitong mga kung sino-sinong mga Poncio Pilato, mga filosofi. Hindi! Preacher kayo, ang dala-dala mo, Word of God. Hindi kung sino-sinong Poncio Pilato dyan, mga tao lang din yan. Ano po, yung salita ng Diyos ang dapat mangibabaw dito at ipaparinig sa mga kapatid. Hindi yung sinabi ni ganito, ni Shakespeare, hindi tama yun. Sanctify them in the truth. Thy word is true. As thou didst send me into the world, so I have sent them into the world. Kita niyo po, yung mga alagad. Sa Kawikaan 6.23, sapagkat ang utos ay tanglaw, di ba? At ang kautusan ay liwanag. At ang mga saway na turo, daan ng buhay. Ito yun. Gagamitin mo to sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ano po? High-tech na nga tayo ngayon kasi nasa cellphone na yan. Kailangan siyang basahin. Kailangan ipasa sa mga bagong henerasyon ngayon kasi maraming mga lumalabas na henerasyon walang pagkakilala sa Diyos. Yung mga kabataan, makikita mo mga pananamit, bastos. Di ba? Kabata-bata pa, tuwa-tuwa dun sa ano yan? Eyebrow. Pilit, nagkaliit, gusto, gagamit na ng mga lipstick. Kasi mga nanay niyan. Di ba? Tinuturuan agad ng ganon. Ito muna ituro nyo, mga mami, dati. Kailangan to. Bakit? Ayan o, sapagkat ang utos ay tanglaw. Ang kautusan ay liwanag. Ang mga saway na turo, daan ng buhay. Pwede na siyang pawalan. Pag malaki na siya, alam na niya, lagi kong kasama sa church yan eh. Hindi ko ba? Pwede na siyang mamuhay sa sarili niya, malaki na siya. For the commandment is a lamp. Ayun o, light. And the law is light. And reproofs of instruction are the way of life. Instruction to. Yung salita ng Diyos, iginagabay niya yung tao sa tamang pamumuhay. Ikalawang Samuel 22:29, Panginoon, kayo ang aking liwanag sa kadiliman, kayo ang aking ilaw. Napakaswerte natin dahil may kinikilala tayong Diyos. You, Lord, are my lamp. The Lord turns my darkness into light. Kasi kung walang dumating na tagapagligtas, ang destinasyon nating lahat, impyerno. Hanapin nga natin yun. Kasi nung dumating ang ating Panginoong Hesus, may binabanggit dun eh. Na ilaw. Ano po? Ilaw na kumatiyak kung anong salita. Sa Lucas yun eh. Lucas chapter ito, 1:79. Luke 1:79 ang ipanganak ang ating Panginoong Hesus. Ang sabi ng kasulatan, upang liwanagan. Ayun o, light na naman yun. Ano ha? To give light. Upang liwanagan. Sino? Ang nangakalugmok sa kadiliman. Kadiliman, nagre-represent yan sa sin. At sa ilalim, at sa lilim ng kamatayan. Upang itumpak ang mga paa sa daan ng kapayapaan. Ayun o. Yung ating Panginoong Hesus. Makilala ng tao sa palatayanan. Di po ba?
May bumabang ilaw sa sangkalangitan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus na nagbigay ng pag-asa at mana sa buhay na walang hanggan sa mga sasampalataya sa Kanya. Mga awit 119:105, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Ginagay ng tao sa tamang pamumuhay sa pamamagitan ng mga salitang naririnig. Your word is a lamp to guide my feet and a light for my path. Diba? Pag tayo ay halimbawa, napunta ka sa isang lugar, di ba ganyan? Ano ang ibinibigay na sign ng mga ilaw? Hindi po ba? May mga road sign pa na reflectorize. This way, nakaganyan yung mga arrow, this way, this way, this way. Diba nakaganon? So tama yung sinasabi ng kasulatan na ang Diyos ay ilaw. Ginaguide niya yung tao. Kaya nga sabi natin nung una, bago tayo nagsimula, kung wala itong salita ng Diyos, magpapatayan tayong lahat. Wala namang guide, may kanya-kanya tayong mga ugali. Banggaan na lang tayo. Diba? Ubusan na lang tayo. Ganun nangyayari sa tao. Kita niyo yung mga walang dala-dala salita ng Diyos. Diba? Makikita mo, laging laman ng mga 24 oras. Nagpatayan dahil sa parking, nag-away dahil sa mga natagis ng konti, labasan ng baril, mga walang kaliwanag ganyan. Ang gusto patayan agad. Ganun nangyayari sa akin. Salamat sa Diyos na naawa sa tao. Yan, ginag-guide tayo. Diba? Napakahalaga ng ilaw kung hindi mo alam yung pupuntahan mo. At ganun yung tao. Hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Salamat sa pagdating ng Panginoong Hesus at tayo ay ginay patungo sa kaligtasan. Dahil kung wala, impyerno po tayong lahat. Kaya ito yung mga halimbawa. Isaiah 8:20. Sa kautusan at sa patotoo, kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, yung sa salita ng Diyos, tunay na walang umaga sa kanila. Ano ibig sabihin nun? Eh di puro dilim. Kasi walang dadating na umaga. Nananatili sila sa kadiliman. Ibang sali naman ang basahin natin. Yan ay ADB. Ito naman ASND. Ang kautusan at katuruan ng Panginoon ang dapat ninyong pakinggan. Diba sinabi ko na kanina? Huwag ninyo akong pakinggan. Yung mga tumatayo dito, huwag niyong pakinggan. Ang papakinggan nyo, yung talata. Yung talatang sinabi. Yung kautusan. Ang kautusan at katuruan ng Panginoon ang dapat ninyong pakinggan. Kapag may mga nagsasabi ng mga bagay na salungat, ayan, sa mga itinuturo ng Panginoon, nadidiliman pa ang pag-iisip ng mga taong iyon. Kagaya nung hindi naniniwala na ang tao ay nilalang ng Diyos. Diba? Sino may pakana niya? Si Darwin. Nadidiliman pa yung pag-iisip niya. Kasi ang sabi niya, ang tao nagmula sa unggoy. Nadidiliman pa yun. Bakit? Ayaw tanggapin yung salita ng Diyos Diba? Mas naniniwala siya at nananalig sa kanyang sariling pagkatuklas. Ayon sa evolusyon, ako'y tumuklas ng ganito. Maaari kang magkamali. Bakit? Tao ka. Ang tao'y nagkakamali. Di ba? Kaya nga minsan, ma-realize mo na lang, pag nagkamali ka, palpak pala yung nagawa ko na yun. Bakit? Yun ang naturalesa ng tao. Pero hanggat nasa Diyos ka, matututunan natin yun na, ay teka, mali pala ito, itutubig mo ngayon. Itatama mo ngayon na ito pala hindi tama. Di ba? Makikita niyo dyan yung iba, kung kailang mga tumanda, saka na iba yung galaw. May mga kung kailang tumanda, saka kadami-dami ng butas dito. Daming mga pinagkagawa sa katawan. Kung kailang tumanda yun. Bakit? Iba-iba nga yung tao Sa atin, na may salita ng Diyos na dala-dala, ipinamumuhay ito, naiisip natin ito, at the end of the day, bago tayo matulog, parang ganito yata yung nagawa ko, parang palpak yata. Di ba natutuloy? Yun ang kahalagahan ng nasa Diyos. Yun yung ilaw. Yun yung liwanag sa ating puso't isipan na sinasabi. Na maibubunyag ng katotohanan. To the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. So, ano nyo na natin, bigyan natin ng malawakang pagpapaliwanag. A lamp is used to provide light. Ang lampara ay ginagamit upang magbigay
ng liwanag. So ihahayag niya sa madaling salita